Ano ba ang ibig sabihin ng ordinaryong Pilipino, mga kababayan? Sino ba talaga ang ordinaryong Pilipino? Yung walang sipilyo? Bakit sinabi nito si Abante, mga kababayan, na itong mga vloggers daw ay hindi raw mga ordinaryong Pilipino? Kulang-kulang ba sila ng parte ng katawan? O baka naman may extra silang paa, mga kababayan? Galit na galit kasi itong si Abante, mga kababayan, dahil bakit daw sila minumura? Ang sabi naman ni Boss Eli, mga kababayan, na reaksyon lang yan ng ordinaryong Pilipino sa inyo na mga government officials kayo. Dahil yan ang lingwahe nung nasa baba ng mga ordinaryong Pilipino. Sabi ni Abante, hindi kayo ordinaryong Pilipino. Panoorin niyo po, ha? Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura. Correct! Sinabi po yan ng Supreme Court, mga kababayan. At tandaan nyo ito, ha, hindi lang po yan limited sa ordinaryong Pilipino. Kahit hindi ka ordinaryo, may extra kang paa, 3 ang iyong tenga. Basta't ikaw ay Pilipino, karapatan mo. Lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Correct! Di ba unang-una, mga kababayan, itong mga vloggers, nagre-react lang naman doon sa nakikita nila sa TV, sa hearing sa Kongreso at Senado. Official function ba yan ninyo, Abante? Kung kamura-mura kayo, hindi na namin kasalanan iyon. Dahil napakita kayo ng inyong kagaspangan. Natural, pupurihin ba namin kayo kung wala kaming nakikitang masama? Kung nagustuhan namin kayo, mumurahin ka ba? Natural, hindi. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan. Wow, si Attorney Trixie, gaya-gaya po tumaya kay BP Sara Duterte na Tumblr. Akin na yan, Trixie. Bibili din tayo niyan. Di bali na. Mahal, mga kababayan. At nung bumili kami ng minsan yan, nahulog lang, nasira na yung plastic na takip, mga kababayan. Nag-crack. Lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Correct! Kahit pa hindi ordinaryong Pilipino, Pilipino na lang. Napapamura ka talaga, mga kababayan, sa mga kabalastugan dyan sa Kongreso. Na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung reaction lang yan kung ano pa mang social media platforms, kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Pilipino na lang. Kasi hinanapan ka ng butas si Abante. Na nagagalit, Mr. Chair. Mr. Elijah, hindi ko pinapagit yung lengguwahe ng ordinary. Nanduduro na, mga kababayan. Yung Pilipino. Ang binabanggit ko, lengguwahe ng vlogger. Ano pala yung vlogger? Hindi pala yung ordinary? Ano ba ordinary Pilipino sa'yo, Abante? Yung may balbas kagaya mo? Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Bakit? Siya na ang may definisyon ng ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Ano pala ang ordinaryong Pilipino? Kasalala pa ako sige. Ang taray. Sige, magsalita ka. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Mali. At who are you to tell mo? Sino ba siya, mga kababayan, para magsabi hindi ka ordinaryong Pilipino? Ano ka, extraordinary Filipino? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino, vlogger ka No, ang vlogger pala hindi ordinaryong Pilipino. Ang kintab ng ulo ng mga kababayan na nasa likod. Pero, ano ba ang ordinaryong Pilipino, Abante? Manggagawa ako, Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Yung kapitbahay nga namin, vlogger na. Pati umiihi, mga kababayan, nagbibidyo pa sila. For the content. So hindi yan ordinaryong Pilipino. Mr. Chair, manggagawa ko ako na may platform. At wala na po yan sa mga kababayan, it's ordinary Filipino or not, dahil sa batas, mga kababayan, regardless, ordinaryo ka man o hindi, you have the same right of freedom of expression. Yung freedom of expression nga, mga kababayan, sinasabi nila, hindi yan absolute dahil mayroong limitasyon, pwede kang kasuhan. But no! Para sa atin, mga kababayan, we have the absolute freedom to utter words, to utter words, whatever we want. And the only way to stop us from talking is to cut our tongue or put a bullet on our head.
Dahil kahit pa mayroong libel, cyber libel mga kababayan pwede ka makasuhan, pwede kang ikulong, pero they cannot stop you from talking. Dahil mga kababayan, yan ang ating freedom of speech and expression. Yan na nga lang ang mayroon tayo. Mga ordinaryong Pilipino mga kababayan. Mga Pilipino, yan na lang ang mayroon tayo. Sila ang may kapangyarihan tapos gusto pa nilang kunin itong ating nag-iisang power mga kababayan. Freedom of speech? Ano na ito, diktadura? So, ordinaryong Pilipino ho, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. We have our rules here. To the rescue, si Akop mga kababayan, yan na. Yan na. Kapag natatalo na sila sa diskurso mga kababayan, to the rescue yung mga kasamahan nila. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource Recognize naman siya Sumapaw lang si Abante. persons, let the interpolator finish his line of Yan ang estilo nila mga kababayan. questioning in his statement. And resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na Biglang change topic na siya mga kababayan. Pinakitaan ni Boss Eli mga kababayan na sabi ng Supreme Court, karapatan namin yan. yung profanities, yung insult, Kahit pa insult and profanities, wala kang pake, wala kang magagawa kung minumura ka. yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, ang tawag doon, functions bilang public official, okay yon. Yung sabi mo, di ba? But Okay lang pala Bakit ka nagagalit? not on a personal basis, correct? Yeah. Wow, correct. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako. Kahit pa'y personal mga kababayan, walang magagawa kung i-uter yan ng vlogger sa kanya. Pwede mo kasuhan, Abante, kasuhan mo na. Adjust fixation, sabi niya. Tapos nung tinanong ni Joey mga kababayan, sige, you can do it if you want. Sabi ni Abante, no. Hindi ako magkakaso dahil, mahaba yung proseso, sayang sa oras. Ko dyan. Pero, Diyan na lang. Hindi na dadaan sa korte, iko-contempt na lang. hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions Bakit hindi sinabi in public functions? Nagre-react nga dyan sa ginagawa mo sa Quadcom. Official functions. It is a personal accusations on me. Personal? Tanungin natin si Joey kung personal ba. Di ba ang reaksyon ni Joey mga kababayan? Dahil yun sa hearing nila? Personal ba yan? Personal mong buhay yan? Mr. Elijah, I cannot, Mr. Chair, can I I cannot speak on behalf. Ang dila ni Abante mga kababayan. Kinikalabutan tayo dito, I no? cannot speak on, Mr. Chair, can I Parang dila ng mga kababayan, no? Ganyan, tingnan nyo ang dila, ha? Mr. Chair, can I I cannot speak on behalf of Miss Joey, Mr. Chair. inaano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now, Hindi mo naiintindihan, Abante, I'd like kasi to ask Miss Joey, Miss Cruz, are you insulting me on my public official functions? yes! Or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. See? Hindi personal Chair, accusation. and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, That that's is right. just- Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Yun nga, sinabi ni Joey Alam mo ba yung official functions ko? Kongresista dyan. Hindi mo alam? Bakit ka nagtatanong? Yes, Mr. Chair, and Alam mo. So therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions. Kaya tinawag mo ako Tinawag na. ang gago. Hindi. Eto mga kababayan, magaling sila mag-twist, no? Putting words into their mouth. Nagagalit sila dahil magaspang ka. Maangas. Wala kang galang. Abusado sa kapangyarihan mo, sa official powers mo. Diyan sa kongreso, sa hearing. Yan lang. no, Mr. Ang pagiging bias, mga Chair, kababayan. the observation Si Crisette, that I uttered Yuter! to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt.
Well, inobserbuhan mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Chair. Inobserbahan mo I watch your since I won. Hindi. Ngayon lang. Hindi ka namin kilala dati eh. Isa ka lang nobody sa amin dati. Kutong lupa ka dati sa amin ha. Sa tingin namin, magagalit na naman. Katawagin kutong lupa. O nobody na lang. Before ka nagbida-bida dyan sa Quadcom. I won in 2019. No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. Yes! No, not really, Mr. Chair. Hindi, Kami, we hate. Just in the binagit mo 19th sa akin, Congress. gago. So Paano na lang kung mag-hate? Ano pa kaya sasabihin you niyo? hated me. Mr. Chair. Ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, Kami na magsabi, we hate you. gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be, What? hindi ko babanggit eh. If you prepared, Jutang. binanggit mo yun eh. May Oo. I respond, Mr. Chair? Therefore, you hated me. Oo, kami, we hate you. Hindi pwedeng, hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Nakakadiri. Masusuka kami. May picture pa naman ito mga kababayan na nagkahubad na nagkalabas ang dila. Is that the person that you said that you love me? I love you and because... Shut up! Nakakadiri na mga kababayan dahil parang nagpi-flirt na, no? Nag-love na. I love you. Tapos, pinumpara pa ni Abante mga kababayan si Joey na, asawa ba kita? Yak! Anong kaululan yan? Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.